At muli, kami po'y pagkalooban nyo ng kahinahunan. Sana nga po, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin. Lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Bueno, mga kapatid, sa oras na 14 minutes after 6 o'clock, baby girl, ang tamang oras na yan. Salamat nga po sa ating mga kapatid sa Boss Max 3 Coffee. Maganda ulit ang ating pong umaga. Sa Boss Max 3 Coffee, alam mo na, sa amoy pa lang, dekalidad ang kanyang coffee mix at puno ng sangkap na galing sa putas na mangosteen with xanthan. Kaya mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap! Available yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Pero baby girl, bago lahat din, abay meron kang paalala para sa ating, hindi lang mga seniors ha, sa ating po mga kapatid na obligado pong uminom. Para po naman uminom ng gamot. Para po naman po sa ating kalusugan at pangangatawan. Naku, ito na sa mga kapatid po natin. Kung walang maintenance ang bahay, gamit o sasakyan, masisira yan. Katawang pa kaya ng tao. Kaya nga po sa mga nagkakaedad, kadalasan po kailangan na po natin ng regular na maintenance o araw-araw na pag-inom ng gamot, dagdag gastos, pero kailangan Pero may generics naman po na abot kaya. Kapag nga po may reset ang ating mga doktor, piliin lamang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang generics. Nakipag-partner po ang Rhea Generics sa malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang kilalang branded medicines. Ang ibig sabihin nga po niyan, yung mismo mga naka-invento po ng gamot, yung branded, sila mismo gumagawa ng Rhea Generics. Parehong nga po yung bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga. Naku, sinabi mo pa. Ang Rhea Generics, mga kapatid, ay gawa po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OET Philippines, Lundbeck, at Boehringer Ingelheim. Mga kapatid, kayo ba'y merong reseta para sa inyong maintenance medications? Kapag may reseta ang ating doktor, piliin lamang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning sa ating mga seniors. Wala po yan sa ating mga kapatid sa Rhea Generics. Alright. Ano po bang naisip pong ulamin natin ng mga paksang pambayan this morning? Budget na naman. Budget. Yung mga blanco-blanco na naman. Kayo talaga. Ba talaga? May blanco ba talaga o wala? Oo, ay, nako, hindi ho tayo makabook on sa issue niya kasi may statement ko ang isang congressista kahapon. Na kung sa ako naman ay nag-react si Tito Sen. Yes. Sabi siya? Napatuwid si Tito Sen sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo. Na ano daw? Ng aking House Appropriations Committee chairperson po ngayon. Ang sinasabi kasi niya, and I quote, lahat ng naging corrections ng technical staff ay ministerial. Calculator activity na lang. Sumagot si Tito Sen on Twitter or X na po ngayon. Sabi niya, some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more of a law. You bring it back to plenary. Napasagot din si Senator Ping Lacson dun sa tweet nitong si Tito Sen. Sabi ni dating Senator Ping Lacson, I fully agree with Sen Soto. We only approve amendments in plenary subject to style to save time during our period of amendments. Filling blank spaces amounting to billions, even 1 peso in a budget measure is substantial, not ministerial. It requires plenary action, no less. Wow, that is appalling. It is abhorrent. Ngayon, This is ridiculous. Mr. Chair, This kind of statement really is, sagutan ng mga magbabatas di ba? giving me some butterflies in my tummy. Oh, Kaya ako, dumugo. it's giving you
know what I'm saying because I thought that this issue will be laid into rest. But it seems na, it's still boiling, ha? Medyo, kasi may, kumbaga, inamin pala ni Ma'am Stella na hindi naman daw doon sa enrolled bill, right? Hindi sa enrolled bill, sa BICAM report. Tama ba? Klaruhin lang natin. Iba ho kasi yung enrolled, meaning yung naisumite kay Pangulong Marcos for signature, Malacanang, kumbaga, yan na yan, final na yan, pipirmahan niya, ito po yung BICAM report, right? Para klaruhin lang natin, tama? BICAM report, sabi niya, anong eksaktong statement Sabi ni niya, Madam Chair? lahat ng naging corrections ng technical by ministerial calculator activity na lang. Sabi niya rin, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations or amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members. Ikaw bilang miyembro noon ng kapulungan ng Kongreso, alin ba talaga dito ang tama? May mga bayan. Binabalik mo sa akin yan. Hindi, alin ba dito tama para mas maintindihan namin? Yung sinasabi ba ni Tito Sen, yung ibang legislator? Ang magandang question dyan, sa issue na yan, ay yung sinasabi niya na approved na daw yung mga ginawang corrections, right? Calculator something, ano? Calculator activity na lamang. Calculator activity na lamang. Ang tanong doon, sino yun? Sino yung nag-approve? Yan. Sino yung nag-approve? Ano yung mga pinaprubahan niyo? Ano ang napag-usapan doon? Sino itong Secretary of Staff na ito na binigyan ng pahintulot ng mga BICAM members? Totoo bang nag-meeting kayo sa BICAM? Ang sisti dyan kasi, walang minutes of the meeting yan. Babalik sa issue na yan. Ayan na. Ang sisti kasi dyan, walang record ng actual meeting yan. Meron silang record sa photo op. Nung unang nag-convene, picture-picture, kamay-kamay, usap-usap, well, of course, kain-kain, kasi nasa hotel sila. And then pagkatapos nun, sino-sino yung bumuo nun? Sino-sino yung sinasabi na nag-approve na ito yung mga black hole fill in the book? Sino-sino yun? Will they now divulge? Diba? Kung sino-sino ito? O hindi pa rin, lihim pa rin yun? Hanggang sa pagkatapos na yan, so meron ng BICAM report, yung bang inaprubahan mismo during deliberation, na i-publish pa yun. Mismo isang congressman nagsasabi, wala siya nakuha doon sa kanilang online na soft copy nito. Babalik at babalik yan sa pagiging opaque. Diba? Opaque is the kabalintunaan of transparent. Diba? Kasi nga, malabo ito. Diba? Hindi klaro ito. Anyway, hanggang dyan lang muna po tayo sa isyong ito. Kasi, mga kapatid, ito ho, mauobliga tayo dito na pag-usapan na naman itong CSE. Itong CSE na to, itong Comprehensive Sexuality Education na ito, no? Nagiging din po, no, habang tumatagal din, it's becoming complicated. Pero ito lang po, kasi mamaya, tayo din po ay magbibigay ng panahon dito. Ito pong sinasabi na dismissal ng kaso po ng mga nasasakdal tungkol po dito sa Dembastia case, no? Yung criminal case nito, na ang sinasabi nga po sa kaso ay homicide, no? Through reckless, negligence, through negligence, no? Dito po, ang nasasakdal ay ang dating kalihim ng DOH na si Janet Garin. So hanggang dyan lang muna ako. Pero alam nyo, ibang usapan ngayon yung kaso pending sa ombudsman sa issue po naman mga kapatid ng sinasabi po sa ombudsman case na ito po naman ay may kaugnayan sa illegal use of public funds. Okay.
grab case po ito, no, sa ombudsman. Hindi ba ho naman po yung sinasabi ko na criminal case kasi nga may mga aligasyon na may mga bata po na sinawing palad dahil po sa nabakunahan sila nitong dementia. Ang maganda po dito na nabalikan natin yung timeline nito. Kawan dito Kami po sa ating programa dati, nagkaroon na po din dito ng extensive report, no, sa timeline nito. Ito lang po, no, sa oras na 6:25 in the morning. Alam mo kasi, girl, noong ito pong Dengvaxia na ito, mamaya babalikan ko kung gaano nga kabilis, no, yung procurement nito. Doon ho kasi yung ilang pong mga health experts. Bagamat meron din mga health experts na ayon dito. Sinasabi na, ba't nagmamadali kayo? Ba't ang bilis? Diba? At saka ito po, timing na, Abril na po ito, ibinakuna eh. Pabakasyon na yung mga bata, and then maglapit ang eleksyon. Mag-i-eleksyon po ito, 2016 po ito eh, mag-i-eleksyon. Diba? April 2016. Ang masakit dito, kasi matapos po nilang magbakuna, sa NCR, Central Luzon at sa Calabarzon, nang higit sa 1 milyon na mga estudyante sa mga public schools. Tsaka lang naman po, naglabas ang Sanofi, kasi nga meron ng kontrobersya sa Pilipinas, naglabas mismo po yung Sanofi, no? Sa press conference nila mga kapatid, ito pong si Dr. Sue Ping, yung Global Medical Head ng Sanofi Pasteur, December 4, 2017. Tsaka lang sila naglabas mga kapatid, no? Na sinasabi na yung pong findings nila, ay nagsasabi na yung pong mga napak doon sa kanila pong ginawang clinical trial, yung pong mga tao na binakunahan ng Dengvaxia na hindi pa po nakakaranas ng dengue ay maaring dumanas ng severe dengue. Meaning, kapag sinabi mong severe dengue, yung possibility nga na mamamatay yung pasyente. Di ba? Hindi mo na kinakailangan pang palawigin po ang diskusyon dyan. Mismo po sinasabi mga kapatid, ano po, ng Sanofi Pasteur, no? Nagkaroon sila ng warning against their own vaccine. Ang binabanggit po dito ay, sabi po nga sa report din, na new analysis of 6 years worth of clinical data showed more cases of severe disease could be experienced by people who received the vaccine but had not been previously infected by the virus. Alright? Ito pong warning na ito ay ginawa pagkatapos ng mabakunahan ang mga kabataan na mga estudyante ng public school sa NCR, Central Luzon at maging sa Calabarzon. Tsaka lang sila nagsabi. So ang sinasabi nga doon na bago ka magbakuna, kinakailangan na ma-interview mo muna yung bata at yung magulang ng bata. Hindi yung wala man lang daw pong background check doon sa mga batang binakunahan. Hanggang dyan lang tayo muna sa issue ito. So anyway, mukhang mabubuhay itong diskusyon po sa issue ito. And sa atin po lang naman, we will go straight doon sa facts. Alright? Okay, facts. Ano ba ang mga pangyayari dito po sa Dengvaxia vaccine na ito? Okay? Hanggang doon na tayo muna. Babalikan dito ang aming baon na nandito po yung record ng aming pong mga files namin dito sa ginawa po namin investigative report tungkol po sa issue nito. Okay? As sa mga nakikinig natin, gusto rin balikan ang issue na iyan para ma-refresh po kayo. Ginawan mo yan ang file ngayon noon. Nasa YouTube po yun. Pwede yung mapanood. Dengvaxia case file on para mas maintindihan nyo lang kung ano nangyari. Way back then, 2016 po yan, mga kapatid. Hindi ba nagkaroon din ng investigasyon ng Senado? Yes. So, pati Kongreso, pati Kongreso. Okay? Pati po yung record po, sinasabi nga natin, dapat talaga may mga record, may mga minutes. Oo, parang sinasabi mo kanina sa budget hearing o sa small committee na walang record. Ito hawak ko dito, Pharmaceutical Division, Office for Health Regulations,
minutes of the third meeting of the Formulary Executive Council. Okay, ito po yan, February 1, 2016, 9 a.m. to 1 p.m. Okay, ano pang kahalagahan nitong Formulary Executive Council na ito? Bago ka mag-aproba ng anumang gamot na bibilhin ng gobyerno, anumang bakuna na bibilhin ng gobyerno, dapat dumaan dito sa Executive Council na ito. At dito po sa record na ito, may record po dito na sinasabi ng Council, nung una nga hindi nila ito pinalusot. Nagkaroon ng, anyway, mahaba ito, kakainin ng ating oras dahil handa na po mga kapatid ang ating mga balita sa News 5. This is really getting to be, again, interesting na issue po dahil wala tayong choice kundi balikan po itong kontrobersyang ito. Samantala mga kapatid, baby girl, ano pang ating pinag-ahandaan na para natin maihatid na ang mga inaabangan nila mga tampok na balita? Naku, abangan nyo rin po mamaya. Siyempre pa, makakasama pa rin natin si Pastor Jeff Eliscopides. At may mga makakausap po tayo ngayong umaga ha. Hindi lang tungkol sa Dengvaxia. Marami pa po tayong ibang pag-uusapan dito sa ating programa. Secret muna kung sino mga kasama natin. Para abangan ninyo rin po mga kapatid. Pero ang sigurado, 4 na oras na hindi nyo po mararamdaman yung 4 na oras. So kung kayo ay nasa traffic ngayon at nabuburyo na kayo, tutok lamang po dito sa 105.9 True FM. We will make sure na yung pong init ng ulo ninyo, dala ng traffic ay maiibsan mga kapatid. Sa oras nga po na 6:31, handang-handa na po kami sa ating balitaan. Susunod na po ang News 5. Pailon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards. Dito tayo sa totoo. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion, play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Decline the game responsibly. Ang oras, 6:30. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Direk, naman na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan ka ng jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, lahat na saya! Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. One of the biggest boy bands of the 90s is coming back to Manila. Saturday, February 15 and Sunday 16 at New Frontier Theater, Quezon City. Featuring the band's biggest hits. Every Time, Same Old Brand New You, Caught in the Middle, Like a Rose. Tickets available at Ticketnet outlets or log on to ticketnet.com.ph. A1 Valentine's Tour is presented by Concert Company. True FM is the media partner of A1 Valentine Tour live in Manila. Cha, cheese ring ba yan? Di ka nag-share, ha? Ako, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga ito, bata pa lang ako. Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang, baby. Ang sarap talagang balik-balikan. Nakuubos na. Palibro naman ako ng cheese ring, baby. Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong siking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Region. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Decline the game responsibly.
Hindi ka pa ba nagsasawa sa luma? Dapat, bago na. Ako po si Camille Villar. 2 dekada na akong tumutulong. Kabataan, edukasyon, negosyo. Bakit pa dapat may bago? Nagbago na ang pangangailangan natin. Ang liit ng kita, lalo sa probinsya. Scam sa cellphone. Kaya dapat bago ang pananaw. Aksyon. Dapat, huwag tayo magpaiwan sa luma. Dapat may bago. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. This is a paid advertisement by Fine Properties Inc. Dito tayo sa totoo. True FM. Sa 105.9. Mga kapatid, we are back dito sa True FM sa oras po na 6:34 ang oras. Hatid po sa ating lahat ng Ulta Bio, one postbiotic food supplement with lactococcus lactostrain plastic na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress at mabibili sa Lazada at selected Mercury drugstores nationwide. As early as now, ang dami-dami pong nakatutok sa atin ngayon at nagpaparamdam. Magandang morning po dito sa mga nakikinig sa atin every single day. Si Sir Hill Angeles and si Sir Don D. Kiambao of the Open Group. Magandang morning po sa inyo. Magandang morning na rin sa mga nandito, baby, sa ating YouTube channel. Si Algie Dulangon mula pa ito sa General Santos City. Si Sally, also to Janina Lucky. And to Rogelio Pangilinan. Maging kay Vilma mula sa Cabigas. Thank you, Calbiga. 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 Yan po sa Samar Province yan. And of course, Ginoon Johnny now, Sir Johnny. Good morning po sa inyo, Sir Johnny, and thank you so much kay Ma'am Donna na at maging sa kanyang mother dear at sa Ginoong Ray Monson at kay Ma'am Chet Monson. Happy Chinese New Year to all of you. Thank you at kay Daddy Galo Lim, good morning. At kay Rene Chua, magandang umaga rin sa inyo. At kay Ginoong Carlos Chan, good morning din po. Magandang umaga kay Dr. Emmanuel Lanon. At sa mga doktor ngayon na nakikinig po sa ating programa, papunta po sa kanilang mga destinasyon para po sa kanilang pong trabaho at paglilingkod sa bayan. Atin ang tunghayan po ng ating mga beautiful people. Diyan po naman sa Good Morning Kapatid. Good morning, good morning, good morning. Ayun na ba sila? Ayan. Sige, so Ma'am Dimpy, gandang umaga po sa inyo. At kay Andres at kay Ma'am Angela. Sige, so ano nating niluluto dyan na nakita ko para butsi-butsi ba yan? Yes, parang ganun po, Mano. Pero ito po ay tawag nilang mochi. Pag sinabi niyo po ito, kailangan pakis. Mochi. May ganun, ha? Mochi. Sige. Total naman, hindi kami makakatikim yan. Tignan lang namin. Ayan, nagtatampo na tuloy. Sisiguraduhin namin, Pero yung version na abot sa'yo, Manong, yung binili na namin sa Manong po. Yung kahapon, hindi namin natikman. Ano yung kahapon? Yung tofu na binabalo. Hindi okay na naman, naiintindihan naman namin. Ganyan talaga, minsan meron, minsan wala. Okay. Wala naman kaming issue doon. Okay lang naman sa amin. Wala na, nanahingi kami 3. O sige. Bukas ba magluluto ka ng tikoy? Meron ka ba mga variations ng tikoy, Ma'am DP? Sa Webes daw po, sa Webes. Bakit Bukas po dumpling. dumpling bukas. Okay. Sige, sa tikoy kaya, abangan natin kung sakasakali. Opo, Manong. So, Thursday po yun, bandang Monday po makakarating sa inyo. Traffic na. Okay. Salamat na marami. Sigurado ako, inaabangan nyo rin ngayon ang ating mga tampok na balita. Diyan po sa ating mga kapatid sa Good Morning, Kapatid. Maraming salamat. Ito na tayo sa ating balitaan, mga kapatid. Thank you po kay Ma'am Dimpy, kay Inaanak Andres, at kay Ma'am Kay Teacher Angela. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RTTV, 1PH at sa TV5. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Magandang umaga po. Ako po si Ted Pailon. Ako naman po si DJ Chacha. Umarangkada po ulit ang printing ng mga balot ang gagamitin sa paparating na 2025 midterm elections. Para mapabilis po ang pag-iimprenta ay pinagana ang 4 na makina mula sa National Printing Office at 2 printers po naman mula sa Miro System. Pinaghahati-hatian ng Miro at ng NPO ang mga balotang
gagawin mula po sa 12 rehiyon sa bansa na aabot sa 71 milyon. Magdamagan po ang printing dahil nga 1.5 milyon na mga balota ang target na maimprenta kada araw. Target po na makompleto ang pag-iimprenta sa lahat ng balota pagsapit ng Abril 14. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang isang dating undocumented Filipino sa Amerika na pinili na lamang magsimula ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Disyembre nga nang umuwi sa Pilipinas si Carlo matapos ang 13 taon ng pagiging TNT sa Amerika. Kada linggo, kumikita si Carlo ng $1,000 o katumbas ng higit 50,000 pesos. Pero pinili pa rin niyang umuwi dahil sa takot na ma-deport. Ayon sa Department of Foreign Affairs, isa lang si Carlo sa higit 300,000 undocumented Filipino sa ibang bansa na handa nilang matulungan. Handa raw ang DFA na magbigay ng abogado para matulungang maging legal ang maninirahan nila sa Amerika. Sinabi yan ng DFA matapos ng ipa-deport ng Amerika ang 24 na Pilipino na sangkot sa iba't ibang kaso doon. Samantala po naman, naalarma daw po ang ilang mga mambabatas matapos pong maalaman na parte pala ng comprehensive sex education ang mga nasa kinder. Sa hearing po ng House Committee on Basic Education and Culture kahapon, napag-alaman pong pati ang mga nasa kindergarten ay sakop na rin po ng pagtuturo. Gate naman ng DepEd, nakabase nga sa reproductive health law ang pagpapatupad ng sex education sa mga bata. Ito daw alinsunod rin sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Bagay na kine-question din ng mga mambabatas dahil hindi raw po dapat tayo bumabase sa ideolohiya ng ibang bansa. Muli po naman daw pag-aaralan ng DepEd ang pagpapatupad ng naturang programa. Nabisto naman sa pagdinig ng Senado ang kakulangan sa mga sertipikadong mekaniko na tumitingin sa mga papasaherong bus. Sa pagdinig nga po sa Senado, sa mga isinusulong na Transport Safety Board at Magna Carta for Commuters, hindi may mga posibleng ugat ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga pampublikong bus sa mga nagdaang taon. Isa sa mga lumutang na problema ang hindi sapat na sertipikadong mga mekaniko na tumitingin at nagme-maintain sa mga bus. Dahil po dyan, iminungkahi ni Senator Tulfo na dapat magpa-certify muna sa TESDA ang lahat ng mekaniko na titingin sa mga bus. Gusto niya ring ipasuspinde ang motor vehicle inspection sa mga pribadong sasakyan para i-prioridad daw sa inspeksyon ang mga truck at bus. Pero ang gitna ng grupong Out Mobility, hindi pwedeng baliwalain ang mga pribadong sasakyan. Dahil higit kalahating milyon ng mga aksidente sa Metro Manila mula 2017 hanggang taon 2022 ay dahil sa mga private vehicle. Samantala po, binigyan po naman ng executive clemency ni Pangulong Marcos Jr. si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sakop po ng pardon ang lahat ng kasong administratibo laban sa dating mayor. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ginawaran po ng pardon ng Pangulo si Mabilog dahil sa naipaliwanag naman niya kung bakit hindi niya nasagot ang mga aligasyon sa kanya nang alisin siya sa pwesto ng ombudsman noong 2017. Matapos hatulang guilty sa kasong mayroong kaugnayan sa paglobo ng kanyang yaman noong pong 2012 hanggang 2013. Matatandaan pong biglang umalis patungo ng Amerika noon si Mabilog dahil nga sa pangamba sa kanyang buhay nang idawit siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal na droga. Ngayon po'y nabigyan siya ng pardon. Kinumpirma ng palasyo na maaari na ulit daw tumakbo sa kahit na anong posisyon sa pamahalaan si Mabilog. Nanindigan naman si House Appropriations Committee Chairperson Stella Quimbo na legal at valid ang isinabatas sa 2025 national budget. Kasunod po yan ang tila pag-iwas kamakailan ni Quimbo nang tanongin siya ng media tungkol sa mga umano'y blankong items sa bicameral committee report. Kahapon ang tanongin siya ulit ng News 5 kung totoo ba na may mga blanco sa BICAM report ng budget. Ito po ang kanyang naging kasagutan. We don't acknowledge po that there are blanks na doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at i-ratify ng Senate. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments. Yan nga po ang tinig ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Quimbo. Kasabay naman niya, iginig din ni Quimbo na lahat ng binago ng technical staff ay napagdesisyonan ng mga miyembro ng BICAM. At the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts
have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. Yan po muli ang tingin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo. It's a new term for the day, huh? It's calculator activity. Samantala po naman sa oras na 6:44 in the morning. Ito nga po ang ating pong paulit-ulit na panawagan sa mga panahong ito, baby girl, para tayo makatulong po, ha? Na mabawas-bawasan, kundi nga po'y masawata ang mga naloloko at mga manloloko. Magdoble ingat po dahil advance na nga ang mga scammers ngayon. Sila po'y gumagamit na kung tawagin ay IMSI catcher, yung INSI catcher, na para bagang fake cell towers para kumonek sa ating mga telepono. Gamit po yan, nagsisend sila ng text na may link na kunwari galing po sa mga lehitimong institutions kagaya ng GCash. Kapag nakatanggap po kayo ng message with a link, SMS o text spoofing scam po yan. Tandaan po ninyo, ha, ang GCash mismo will never send links. Kahit na po GCash, yung G at cash, ano ho, ang mga letra ang lumabas sa inyong mga text. Mga kapatid, ha, huwag niyo pong i-click yan dahil fake po iyan. Spoofing po ang tawag yan. Tama, galing po ang text na iyan sa scammers na gumagamit po ng mga illegal cell site para ma-hijack ang SMS. Always remember, GCash will never send links. At ang GCash po ay supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alright mga kapatid, sandali po naman, meron po tayong mga importante mga paalaala. Abangan po ang ilang pang importanteng balita agad-agad sa aming pagbabalik. FM. Tingnan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, lahat sa saya! Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Delivery! What do you say? Akin yan? Akin ang box? Surprise! Bakit ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Pag-ibig Fund, solid ka ba? Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. welcome sa Cebuano Amazing World. So, calling ng Microfinancial Services. OFWs, sakay na! May loan pang paggawa ng bahay, banking motor, o bagong business. Cebuano Amazing! Swak ang micro-saving dito. Laging ready with micro-insurance. May money transfer, may cash in, cash out, remit to bank, at bills payment. Cebuano Amazing! Pwede rin mag-invest sa gold, rewards pa. Naman sa Pilipinas, sa Microfinancial Services, all in dito. Kaya Cebuano Amazing ang life! Micro-savings is a product of Cebuano Luwin Air Group. Are insured by DIA. 500,000 pesos per deposit. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Api ka pa sa batas, may lapid lo na magtatanggol sa iyo mula kay Senador Lito Lapid o Republic Act 9999 o ang Free Legal Assistance Law para sa mga walang abogado. Kahit na sinong lawyer, pwede mong kunin ng libre. Hindi nilang ikalta sa tax nila ang charge nila sa kaso mo. Kasi isa lang sa inyo ang dapat bigyan ng Public Attorney's Office o PAO ng abogado na kalaban mo sa kaso. Sa Free Legal Assistance Law, Lapid Law, may abogado ka na agad. Lingkod Lapid para sa masang Pilipinas. Senator Lito Lapid. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, lahat sa saya! Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9. Good morning!
mga kapatid, ganap ng alas 6:49 ang ating tamang oras ngayon. Oras na para bigyan po ng paalala ang ating mga super sa mga naghahatid ngayon, ha? Sa mga, ano nila, sa mga roommate nila. Good morning. Good morning sa inyo, ha? Ang importante, laging kondisyon ng ating auto kasi pag ikay pumarya at magdiraan sa kalye, towing ang aabutin mo. Multa yan, malaki. O obstruction of justice, obstruction ka sa kalsada. Pero eto, baka naman sabihin ka na rin ng ganyan ka na ba? Ha? Obstructed ka na ba? Bigo ka na naman ba lalaki? Ito ang para sa'yo. Bagsinto! Bravo! Food supplement for men, di ba? Masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men ang bagsik mo. Mapapa, bravo! Katalaga! Yun John Fernandez, ang Bravo mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven, South and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganda umaga rin kay George Graylas at kay Dan Isla. Puntahan po natin mga kapatid ang mga balita sa lalawigan. Patay ang umano'y miyembro ng Dola Islamia Multi-Group matapos makaengkwentro ng militar sa Piagapo, Lanao del Sur nitong linggo. Ayon po sa Western Mindanao Command, 2 beses nilang nakasagupa ang grupo sa Barangay Kalangan. Tumagal ng 15 minuto ang engkwentro kung saan napatay na ang isang miyembro ng grupo. Nakuha ng militar sa lugar ang 2 rifle, mga bala, granada at improvised explosive device. Wala namang napaulat na sugatan o nasawi sa panig ng militar. Nanawagan naman ng West Mencom sa mga natitirang miyembro ng Dola Islamia Multi-Group na subuko na. May mga programa raw ang pamahalaan upang tanggapin sila sa lipunan. Samantala po, 8 naman ulit na nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Ayon po sa Bihos, tumagal ng halos 1 oras ang pagbuga ng Bulkan Abo. Umabot yan ng taas na hanggang 400 metro. Naapektuhan po ng ashfall at La Carlota City at bayan po ng Las Calianas sa Negros Occidental. Nakapagtala rin po ng 30 pagyanig. Natili pa rin sa alert level 3 ang bulkan kung saan pinakambahan po ang pagputok nito anumang oras. Minasaker ng Padre de Pamilya ang kanyang mag-iina sa Naga City, Cebu. Pinilitan ng suspect ang mga biktima ng madatnan sa loob ng kanilang bahay. Kabilang sa nasawiyang misis ng suspect at kanilang 2 anak na nasa edad 2 at 11. Sinubukan pa raw ng suspect na patayin ang kanyang manugang pero napatakbo ito. Kaya tumakas na lamang ang suspect. Samantala, pinutugis na siya ng mga pulis hanggang sa nabaril. Nagpapagaling na sa ospital ang suspect. Inaalam pa rin ang motibo sa krimen pero noong dati raw ay nananakit na ang suspect at lulong din sa ipinagbabawal na gamot. Kinabando na po naman ang bagong silang na sanggol sa likod ng isang bahay sa lungsod ng Davao. Walang saplot at nakakabit pa ang umbilical cord ng babaeng sanggol nang makita ng mga otoridad. Pinangalanan nila itong si Baby Amira. Agad din pong pinatingin ang naturang sanggol sa ospital at nasa maayos po naman daw ang kondisyon ngayon. Pinahanap po ng Davao City Police ang mga magulang ng bata at kung sino ang nag-abandona ng sanggol. Nasa pangalaga ngayon DSWD si Baby Amira. Arestado naman ang isang lalaki sa Bypass Corporation sa Aurora. Kinilala po ang suspect na si Bonifacio Balanon alias Bonnie. Nakumpista sa kanya 3 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Aminado ang suspect na nagtutulak ito ng droga. Pero nagawa lamang daw niya ito dahil sa matinding pangangailangan. Alas 6:53 po ang ating oras ngayon. At sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman.